Hello guys, oo, meron na nga tayong student permit. Oo, alam ko, magbibigay ulit tayo ng impormasyon kung paano kumuha naman ng ah, ano, non-prof or yung lisensya, student to non-prof. Tayo, may student na tayo, kailangan natin ng magkaroon ng medical certificate sa accredited ah, ng LTO. Yan kasi yung kauna-unahang kailangan para tayo makakuha ng non-proc license. Ah, Tapos meron tayong PSA birth certificate at yung application form natin para sa new driver license. Yan po. Tapos yung ating TDC, yung TDC, theoretical. Yan pa rin po, original. Yan po kasi ang hinihingi noong LTO at meron din na valid ID, back-to-back picture. 2 copies yun. Tapos, yun, pag nadala na natin yung ating mga requirements sa LTO, ay tayo ay magpupunta sa yun ay ating ipapasa na i-verify nila yung ating requirements kung kumpleto na, wala nang kulang. Tapos yun, maghintay tayong tawagin. Tapos tayo ay didiretso na sa biometric. Katapos ng biometric, diretso na tayo sa examination room. Ngayon, ang pag-exam ngayon sa pagkuha ng bagong driver's license ay tayo po ay may sa computer po by using your LTMS portal. Yan pong LTMS portal natin ay siya po natin makikita dun sa ating theoretical driving course certificate, TDC certificate, na kung saan ay siya natin gagamitin. Ngayon, pag naroon na tayo sa examination room, kailangan natin i-prepare yung sarili natin. Alam nyo kasi dyan sa pag-exam, kailangan wag tayong magdali-dali kasi 1 oras naman yan, 60 minutes yan. At isipin lang natin kung yung ating bang sinasagutan ay tama. Isipin natin wag tayong magmadali. Tapos yun, base sa aking nakitang pag-exam doon, hindi tulad dati na sa papel lang, ngayon nakatutok ang camera sa iyong mukha para ma-recognize. At pagka kayo na doon nag-exam na kayo, nag-start na exam, kung nakatingin lang kayo sa computer, binabasa nyo, huwag kayong titingin sa kaliwa o kanan. Sapagkat magbabalik kayo sa number 1, mag-uulit kayo pa kahit na malayo na yung exam ninyo. Kasi yung camera ay nare-recognize kung talagang kayo yung may exam. Kaya hindi na. Tapos, yun, pagka sigurado na tayo dun sa ating exam, pag natapos na natin, reviewin lang natin. Tapos kung tama ba, huwag tayong magmadali. Tapos, yun, tingnan natin kung pasado na. May kiklik kasi doon na kung gusto mo na siyang malaman yung sagot mo kung nakapasa ka ba. Ngayon, pag nakapasa ka doon, mayroong logbook doon na ilalagay doon kung anong pangalan mo, ilan yung naging tama mo. Yun. Tapos, pagtapos nun, nakapasa ka na, punta ka na dun sa labas.
hintay ka uling tawagin, tapos pupunta ka ulit sa biometric. Doon, ipaprocess na yung PBC license card mo. Kung meron. Doon pa kukuha kayo ng thumbprint na doon papipirmahin kayo. Ngayon, ano kaya? Kasi tapos magbabayad na kayo. Pagkabayad ninyo, yun. Kasi yung lisensya, 558 yung lisensya. Yung PBC, tapos yung lagayan is magbabayad tayo ng 25 pesos. Pero yan po ay nagbabago ang presyo. Tapos yun nga pala, nalimutan ko yung tayo ay dadaan pa sa test drive. Ngayon pagka test drive tayo dyan, kailangan kung motor tayo, kailangan ng yung ating COR yung register nung motor. Ngayon ipapasa natin yan doon sa kumukuha ng papeles. Ngayon pagka pinasa na natin yan doon, test drive tayo, maging motor man yan o 4 wheels. Ngayon titingnan nila kung talagang pwede ka na magmotor. Nakapasa ka nga sa exam, pero yung actual hindi mo naman nagagawa, hindi ka pa rin nila pwedeng bigyan ng exam ng driver license. Kasi yung exam, pwede mong i-adjust yan kung pwede mong review. Pero yung pag-drive, natutunan din naman. Di kaya lang is, kailangan pag sasaba ka na doon sa assessment, talagang makita ka nilang marunong na. Kailangan marunong na talaga. Yan. Minsan, pinagagawa yung pag-test drive ay sa loob ng LTO compound. Base sa experience ko, pinalabas ako para makita nila kasama yung asesor kung ikaw ay marunong na talaga. Yun naman ay basic experience ko. May iba-ibang mga asesor kung ano ipagagawa sa iyo. Iwasan natin fixer kasi yung fixer delikado nag-fixer tayo, hindi natin alam yung mga batas trapiko. At least may basic knowledge tayo, kaya tayo ay pinadadaan sa tamang proseso ng pagkuha ng lisensya. Ayun lang at maraming salamat, pakisuportahan itong aking video at ako ay bagong YouTuber pa lang. Yan, at medyo hindi pa tayo ganun kasanay magpaliwanag, pero tulungan niyo sana ako. Okay, magandang araw.